Bayan, bakit siya ang nakikipagsabuatan dito sa mga smuggler? Kaya naman, no wonder kung bakit tayo ay lubog at nakakalibutan tayo ng mga sindikato. Sila ang sama-samang bumangon ang kanilang buhay, bumangon ang kanilang mga negosyo, mga iligal. Lahat ang pera ng bayan napunta sa kanila. Pero kayo, tayo lahat, mga kamag-anak, kaibigan natin, anong nangyayari sa inyo? Diba? Lugmok. Hindi nga makabili ng kahit na lang isang tabang bigas para may supply kayo sa loob ng isang buwan o 15 days. Patingi-tingi dahil sa sobrang taas ng bilihin at taliwas sa ipinangako ni Putin. Okay? Taliwas mo sa ipinangako sa atin na ibabangon na ang buhay natin lahat o ibangon niya ang buhay ng mga OFW. Pero sobrang mahal kasi epekto po ito ng smuggling business partnership ni Lisa, ni Michael Ma. Epekto po ito ng problema sa pulburon o sa droga. Bakit ba ang mga anak ninyo? Kung bakit sila nasasadlak sa kadiliman? I'm sorry kung kayo po mga OFW, kayo dyan sa Pilipinas na nakakaranas ngayon ng mga pagsubok sa inyong buhay, nagkakaroon kayo ng matinding pinagdadaan dahil yung mga anak ninyo ay nalululong sa masamang bisyo. Katulad ng pulburon na favorite ni Bongbong Putin at, bangag, sabi ni Pangulong Duterte, bangag na bangag noon, bangag na bangag ngayon, na never ever niyang in-address yung issue na yan ng pulburon. At dahil hindi ito nakikialaman o hindi siniseryoso ni Marcos Jr. ang pinakamalaking issue sa lipunan, katulad na po nitong pulburon na ito na pinag-usapan natin at malapit na nga i-showing yan, malapit na i-showing ang video na yan, ito yung epekto sa bawat kabataan, sa bawat mga anak ninyo. Sinabi na po ni Pangulong Duterte, noong panahon niya, hindi man na zero out, pero mga kababayan, sa panahon ni Putin ay malala. Bakit lumala? Kasi siya mismo ay isang pulburonit. Siya mismo ay gumagamit. Hanggang ngayon, hindi po niya ipinapakita sa taong bayan yung hinihingi natin na magpa-pulburon test siya na nakikita natin lahat para mapakita niya na kung siya ba talaga ay fit sa kanyang presidency, which is, sabi ko nga, kung hindi na kailangan niya rin magpa-test dahil kitang-kita niya naman kung gaano kabagsak, gaano kahirap ang pinagdadaanan natin sa ngayon dito sa pulburonic government na ito. Paulit-ulit po natin sasambitin na ang ugat ng lahat na pinaglalaban natin, kaya kung ating mga boses ay magkasama ngayon, ay ang issue sa kanilang pagnanakaw, ang issue sa paglilinlang sa kaubayan, yung Politicians Initiative o Persahan Initiative. Paulit-ulit ang issue sa PCSO, nakasabwat si Lisa at si Putin dyan. Mga kababayan, in 2022 pa lang po, 433 winners ang pinanalo nila ng sabay-sabay. Bakit hindi yan tutukan ng Kongreso at ng Senado ni Risa Ontiveros at lahat ng mga ulupong dyan sa Kongreso, yung issue sa nailagay tayo sa Guinness World Book of Record, mga palangga, na sa Pilipinas lang ang nagkaroon ng 433 winners na sabay-sabay. 2022 yan, pagkaupo pa lang ni Putin. Mga kababayan, hanggang ngayon, hindi ang sinasabi sa Pilipino kung sino itong mga tarpulano, mga hudas na itong mga nananalo. Sinabi ba yan sa inyo? Naging transparent ba ang gobyerno ni Marcos? Naging transparent ba ang Senado at Kongreso para bitbitin si Nel Robles at pagpaliwanagin kung sino yung 433 winners na yan in 2022? Hanggang 2023, 2024, non-stop ang pagpapanalo nila sa loto. Anong ginagawa ng Kongreso? Anong ginagawa ng Senado? Tahimik. Again, dagdag mo pang smuggling, ang mga pulburon. Tahimik ang mga hinayupa. Pero anong ginawa kay Pastor Tibolol? Dinidipit, gustong litisin ni Risa Ontiveros, si Pastor, at gusto niya i-single out ang kingdom of Jesus Christ na kailangan umattend dahil si Pastor, actually, I think siguro mga 2 hours ago, nag-press conference si Risa
Ontiveros. Mga kababayan, na tinanong siya bakit, ng reporter, na bakit kailangan umattend o maging present si Pastor Kibuloy doon dahil meron naman tayong talang korte. Isa po sa sinabi ni Ontiveros na kailangan malaman ng buong bayan para daw tignan, ito number 1 po ang sinabi niya, para daw tignan yung mga pang-aabuso within the religious group, yung mga issue na kung sabi niya, sexual abuse within secretive religious organizations at issue of consent in faith-based dynamics. So, ang pinaliwanag po niya dito na dapat daw ang Senado o ang kanyang committee ay titignan o dapat maging present si Pastor doon para sa paggawa ng batas o pag-amyenda ng batas, di ba? In aid of legislation para tutukan yung mga freedom of choice ng taong bayan. Mga palangga, may batas tayo, fundamental rights, na hindi pwedeng panghimasukan o hindi pwede dapat gumawa ang ating ng batas na panghimasukan ang ating kalayaan, ang ating kagustuhan sa pagpili. So, i-elaborate ko lang dun sa sinasabi niya na gusto niyang panghimasukan yung freedom of choice ng mga members ng KOJC na let's say for example mayroong pag-ibig o na nagaganap between not only sa pastor, between the group, between the members na nagkaibigan kayo or something, something to that effect na kailangan daw tutukan yun nila. Kailangan magkaroon ng batas na yung freedom of choice ay kanila, freedom of choice na mga miyembro ay kailangan daw po, mga kababayan, na titignan yun nila o tututukan. Sabi ko nga, na palangga kayo na sa vlog ko bago ako nandito, nagbigay ako ng example, no? Tama ba yun na pati pakiramdam mo? Let's say, lahat tayo may puso. Lahat po tayo na-attract sa bawat isa. Kaya nga tayo ay may mga relasyon, nakapag-asawa, mayroong mga anak. So, yung ano man yung nararamdaman natin sa dibdib natin, let's say for example, kung ako ay nasa sarili kong, let's say, Catholic po ako. Di ba? So, meron kang pag-ibig, di ba? Meron kang na-inlove ka sa isang kasama mo sa church or whatsoever. Di ba? Nagkaroon kayo ng mutual agreement na kayong dalawa ay mag-meaning or some, yung mga ganong sitwasyon. As an adult, meron kang pagpapasya na gagawin mo yun kasi yun yung moment na nararamdaman mo. Walang sino mang tao makapagpigil sa'yo sa nararamdaman mo dun sa taong kaharap mo o may nararamdaman ka. Hindi si Risa Ontiveros. Hindi niya at hindi lang po sa KOJC mayroong pakiramdam ng pag-iibigan or attraction sa sa babae o lalaki, sa ibang mga sektor, sa buong mundo, sa lipunan, na-attract tayo sa bawat isa. Kaya nga sabi ko, kung gusto pang imasupa ni Ontiveros ang mga emosyon ng KOJC, bakit hindi niya unahin ang mga jutang jinimes na mga senador, mga politiko na may mga asawa na pero pumapatol pa sa mga artista, sa mga beauty queen, bakit ang pera ng bayan, pa-entice din, pa-lure din, para pumapatol sa kanila? Mali po, Mrs. Pipon, mali sa ngalan ng sa mata ng Diyos, at may batas po tayo na as may asawa ka na pumatol ka, di ba? Sa may asawa na mayroon tayong batas para dyan. Ang point ko, kung may kasalanan, both parties managot sila sa batas. Pero yung panghimasukan ni Ontiveros, just the KOJC, bakit hindi niya panghimasukan? Uunahin niya ang sila mga senador o mga kongresista na nakikiapid at ginagamit ang pera ng bayan para i-alay sa mga beauty queen, sa mga artista, o sinuman, para patunan sila na ito ay maliban sa mata ng Diyos, sa mata ng batas ay bawat, at sa mata ng taong bayan, nilulustay nila ang pera natin, ang taxpayers' money. So ang sa akin lang, mga kababayan, mga palangga ko, talagang tinatarget si Pastor. Okay? Tinatarget niya ang KOJC.
POJC. Kung gusto niya na talagang amendahan ang batas, bakit hindi niya ipatawag ang mga tiwaling pare sa simbahan at sa iba pang mga religious group? Sabi ko, mas masakot o masawal ang ginagawa nila. At sa case ni Pastor, wala pa namang napatunayan na siya ay gumawa ng ganito. Pero gusto nilang pahiyain, gusto nilang litisin dyan si Pastor. Kaya nga ayaw talaga nila mga kababayan na gusto talaga nilang kapitayin si Pastor. Alam na natin, pakulit-ulit natin sabihin, dahil po si Pastor, si mga Duterte, ay ganito po sila. Magkaibigan at gusto tayong pilayan, gusto tayong panghinaan, gusto tayong sirain, para wala na pong mag-criticize sa kanila. Yan po mga kababayan, napaka-basic lang intindihin na sinusupil ang ating mga karapatan. Pati mga emotional, mga feelings natin, gustong pangimasukan ng gobyerno ito. Gustong pakialaman ni Risa Ontiveros. Sabi ko, kung gusto niyang pakialaman at concern siya sa sinasabi niya, mga members ng KOJC na inaakusahan niya na pinipilit daw ng congregation, may pastor na magtrabaho, na walang sweldo, at kung ano pang mga pagbibintang. Sabi ko, kung concern si Ontiveros na siya ay nag-aalala sa mga members ng KOJC na hindi nabibigyan ng sweldo or si pastor ay kumukuha ng pera, bakit hindi niya simulan ulit sa Kongreso, sa Senado, imbestigahan ang mga ghost employees nilang lahat at pati ghost employees ni Lisa Marcos ng gobyerno ito na ang mga kamag-anak kahit hindi ko nagtatrabaho ay sinusunod. At sabi ko nga dito sa kino-question nila na yung mga volunteer na mga kingdom workers na gusto nilang pangimasukan na dapat daw sabi ni Ontiveros, titignan niya kung sumusweldo ba or something. Mga ganong pagigipit. Sabi ko naman mga kababayan, kahit sa anong simbahan may mga volunteers na wala tayong sweldo, it's up to you kung hanggang kailan ka mag-volunteer. Pero depende yan sa agreement. Kasi maaari sa inyo ang inyong mga nanay, di ba? Mga volunteers sila sa mga church, every Sunday, whatever, na wala namang minatanda. Pero yung sa loob nila, kasi gusto nilang maglingkod. Pag ganun pa man, bilang kita po sa ginagawa ng gobyerno ito sa pangsabuatan nila, na sinisingle out nila kayo. KOJC, kayo, ako, si Sara, lahat tayo na nag-criticize, isama nyo na po yan. Si General Macanas, na isang general na naglingkod sa bahayan na ginigipit din ni PNP Chief Acorda, na kinasuhan din po yan, ongoing ang kaso niyan. Marami pong mga taong binigipit nila. Binababoy tayo. At ayaw po nila tayong marinig. Wala lang mainstream media. Meron po ba ngayon na mga kilalang mainstream media dyan sa Liwasang Bonifacio? Wala. SMNI lang. Kung meron man, swerte natin. Diba? Na ikinukover tayo. Anong kinukover ng mainstream media? Lahat ng paninira laban kay Pastor. Pero yung libo-libo kayo yan dyan, nakikita ko kayo lahat. Libo-libo from Luzon, Visayas, Mindanao, I can say millions, mga kababayan. Million na sumisigaw, wala nagtutuloy sa inyo, sa akin. Bakit? Kasi sinangayayaga ni Lisa, Ahas, Marcos, at yung favorite ang mga bulanga, at ang lahat itong mga minsan ito na nakikipagsabuatan sa kanila. Sino pala nakitulong isa yan, mga kababayan? Ito lang, may pinost po ang Go-Negosyo no International Women's Day, International Women's Month. Happy International Women's Month po pala sa lahat ng mga kabailang kasipapang ni Maharlika. Maraming salamat po dahil nakatindig na kayo po kayo lahat dyan. Ito po ang Go-Negosyo Facebook page ay nag-post ng larawan ni Lisa na Cordoroy ang pagmumukha. So ang nangyari po doon, ay picture na kung saan naka-attach doon dahil guest siya sa kanilang International Women's Chuchu, diba? Mga kasinungalingan, mga pagpapanggap. Inatake po
yun ng ating mga palangga ng mga comment section. Ay, ng mga comment. Sa comment section na sinasabi, sa litrato ni Liza, ikaw, smuggler, sama-sama tayo naging milyonaryo. Kumbaga lahat ng mga pinagsasabi natin dito, lahat ng ginawang kasamaan ni Liza, ay ikinoment ng taong bayan doon. So ano pong ginawa ng Go Negosyo page? Dinilit nila yung litrato ni Liza. Ibig sabihin, hindi kaya ni Liza Araneta Angas ang sentimiento ng taong bayan na malaman niya, ayaw niyang mabasa yung ating boses na sukang-suka tayo sa ginagawa niya, pagbababoy sa ating lahat, sa pagnanakaw, sa pagburon, sa smuggling at sa lahat natin. So mga kababayan, patunay na talagang bayad ang mainstream media, bayad itong mga kasabot ni Liza. Bakit hindi mo rin ang litrato ng isang first lady ahas na pinagyaya pa nila sa kanilang post doon na siya ay guest sa International Women's Day, Women's March, ganyan. Tapos, nag-comment lang tayo na sinasabi ninyo, marami na iba sa inyo ay nag-comment doon na, Liza, ikaw ay pinuno ng mafia, pinuno ng smuggling, lahat na. So, binilit nyo na yun. Patunay na powerful po ang ating mga tinig. Patunay na hindi nila kayang pakinggan ang tunay na boses ng bayan. Muli mga kababayan, dito muli, ang tinig ng taong bayan ay tinig ng Diyos. At ang tinig natin lahat ay makapangyarihan para mapaalis, mapatanggal ang walang niyang gobyerno, Marcos, Putin, Jr. na walang backbone, walang bayan, sabot sa lipunan. Kaya huwag po natin pagbayaan ang mga tiwali na si Tambalismos, si Nel Robles sa PCSO, sa Kongreso, sa Senado, lahat po sila. Huwag po natin silang tantanan. At huwag po kayo mapagod, mga palangga. Ako po, madaling araw dito, pero ang energy ko lalong tumataas. Kasi nakikita ko po kayong lahat. Sama-sama po ang ating boses para wakasan ang mapangapi, ang walang hiya, or ang hegemonyong gobyerno ito. Muli ako po si Maharlika na nagsasabi sa inyo, hanggang sa huling hininga, hanggang sa huling patakbo ng aking dugo, dahil po may tani at may patong ang aking ulo. Ako po ay pinatungan o may bounty ang aking buhay. Kaya po ako o ipapatay ditong gobyerno ito. Nakakaabot po sila dito sa Amerika sa pagdidikit sa akin. Pero hindi po ako nasisindak sa kanila. Dahil isang beses lang po tayong lahat mabuhay. At I will make sure na ang buhay ni Maharlika ay worth it at hindi mo makakalimutan na may isang Maharlika at may napalangga sa PLDC at mga OFW na sinangarap ko sa lahat. Dahil hindi po tayo pasisikip sa mga walang ilang ito. Tinig ko ng bayan at tinig ng Diyos ang nandun. Maraming salamat. Maraming salamat, Binibining Maharlika. Palakpakan natin si Maharlika. At siyempre, pinapasalamatan din natin maliban kay Maharlika ang kanya mga supporters na nakiisa sa atin ngayon at nagpaabot ng kanilang tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bottled water para sa lahat po ng mga nandirito ngayon sa Liwasang Bonifacio. Sila ay nanonood ngayon sa live streaming. Kawayan natin sila. Muli, ang laban kasama ang bayan ay bukas sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. Atin ding nire-recognize ang mga kapatid natin mga Muslim. Palakpakan natin